year of Deaconess Lilada. Amen. Amen. Truly, magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng revival. Amen. By Faith. faith. Amen. Dahil ito po yung perfect ng Diyos, lakaran lang po natin. Amen. Amen. So let us bless the Lord. Amen. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing. Titiwala ka na mangyayari ang mga bagay natin, inaasahan. Hindi mo nakikita pero alam mo, may pag-asa ka na mangyayari. Dahil po ay salita ng Diyos. Amen. At hindi sunungaling ang Diyos. Diyos. Amen. His word is yes and Amen. Amen. And the integrity of God is His word. Kapag hindi niya ginap, hindi na sa Diyos. Siya na po ay tao na kaya natin na sinungaling. But thank God, He is God. Amen? The Bible says in Ephesians 2:8-9, by grace we are saved through faith. Amen. It's not ours. It is a gift from God. Amen? Not your words. Amen? Kaya wala tayong maipagmamalaki. And even our faith is come from the Lord. It is also a gift. So, Amen. yes, it is by grace. You don't deserve it. Kaya nga, regalo eh. Amen. Pero may gagawin pa rin tayo. Mananampalataya tayo. Amen. And faith without works is Dead. dead. Amen. So, by believing, hindi sa dapat na ikaw ay naniniwala, even demons, the Satan's belief, nanginginig na sila eh. But they don't accept. So, it's crucial to believe and to accept Jesus as your Lord and Savior. Savior. And truly, we are washed by the blood and bound to heaven. Heaven. And remember po, we are sojourner. Tayo po ay naglalakbay. Amen. This earth is only our Temporary. temporary memory. Day pass. Hallelujah. Dahil po nakakalimutan yung word na ito. Battleground. Ito lang po yung ating workplace para ba Battleground. yun na po yun. Aha. We are always sojourner. Tayo po ay mamlalakbay lang dito. Yes. And our Destiny. glory to God. Our We are destiny. bound to heaven. Heaven is our home. Amen. This is our temporary. Amen. Mayroong pinapagawa dito kaya tayo nandito. Mm. And on the way to heaven, maraming distraction, Kanya. maraming obstacle. That's why we must fight the good fight of faith. Amen. Amen? Amen. Sabi po dito, yung the foundational statement, the righteous live by faith, or others, all the born-again believers must live by faith. Ito po ay nakuha po sa Habakkuk 2:4. It's like a prophecy sa Habakkuk 2:4, the righteous live by faith. At kung titignan natin sa Romans 1:17, Galatians 3:11, Hebrews 10:30, it says the same. The righteous live by faith. We are righteous because we are born again Christian. The righteousness of Jesus imputed in us. That's why I'm righteous, because of righteousness of Jesus. Amen. So, Amen. the righteous live by faith, not by Sight. Sight. Amen. nor by hearing what you hear, or whatever the word says. We don't live by it. It is by faith. Amen. Sino po ba ang ating pinanampalatayaan? Ang ating Panginoong Isus. Kaya nga po sabi niya sa Galatians 2:20, sabi niya dito, I have been crucified with Christ. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ay ngayon ay naman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos sa aking ibig at ibigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. So I've been crucified with Christ. Kumbaga patay na tayo sa ating mga sarili. At itong buhay na ito, itong laman na ibinubuhay natin, ay ibinubuhay natin para sa ating Panginoong Isus. Amen. By faith. Why? Kasi siya yung tunay na nagmahal sa atin at Amen. namatay para sa atin. Amen. Yung mga anak niyo, Mama, I love you. That's it. Pero iba ito eh. Minahal ka niya at namatay siya para sa iyo. Instead na ikaw ang mamatay, because born sin siya ang namatay, ganun katindi po ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So kaya nga eh, di ba? Bilang mga born again, we died already.
At itong katawang ito, ipinamumuhay natin by faith para sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Romans 14 to 23c, for whatever is not of faith is sin. Lahat ng bagay na hindi ayon sa iyong pananampalataya ay Romans 14:20. kasalanan. 14:20. Lahat ng bagay na ginagawa mo na hindi sa pananampalataya, ibig sabihin hindi according to the word of God, hindi according to sa pamantay ng Diyos, ito ay kasalanan. So mga kapatid, bago natin gawin isang bagay, alamin na natin po ito'y biblikal para hindi po tayo Sala. magkasala. Amen. Sabi nga po dito sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal kong Philippians 2:12, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Diba, sabi, pag mag-exercise mga, diba, pag gusto mong mag-exercise, diba, mag-work out ako. Diba? Nabasa nga sa Tagalog kami sa TV. Diba, pag nag-work out, ibig sabihin mag-exercise sila, nako, para ma-build yung mga muscles nila, whatsoever, mga challenges sa katawan nila, kailangan nilang mag-work out. Ito, trigo. Lagyan mo sa Tagalog. Sabi dito, kaya naman minamahal ko. Kailangan maging ito ka lang ang magkasunod sa sama ng Diyos. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang buwan mo sa inyong kaligtasan. Magpatuloy kayo sa paggawa. Work out. Amen, work out. Ibig sabihin, yung kailangan pagtrabahuin natin. Amen, it means that actively, we have to live out, lakaran natin, i-cultivate natin. Amen, yung i-put to practice natin yung ating pananampalataya. Kasi faith without action is dead. Patay po ang pananampalataya kung hindi nyo isinasabuhay. Remember, we receive a measure of faith. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kasi laki ng mustasa, seed of mustasa, ang liit po nun. Pero pag lumaki po siya, pag nagiging puno siya, ibig sabihin, lumalago po ang pananampalataya natin. The more na lakaran natin ang salita, the more na lumalaki po ang ating nag-i-increase po ang ating pananampalataya. Pero kahit alam mo ang salita at hindi mo siya sa buhay, wala po. Stagnant, inactive po. At hindi po lalago ang ating pananampalataya. At pag hindi po lumalago ang ating pananampalataya, we will never grow. And we will never transform. And inevitably, hindi mo maiwasan yun. You are a living dead. Just like the prayer point. That will not be our portion in Jesus' name. Amen? We have to work out. Pagtrabahuin natin ang ating ang ating kaligtasan. Kasi mawawala siya. Work out. Di ba yung mga Israeli, may sila mag-workout. Ibig sabihin mag-exercise, pupunta sa gym. Nako? Kasi pag hindi na nag-exercise, mawawala pa din ang mga muscles. Manghihina sila. That's why they work out. The same with our faith. Kung hindi natin work out yung our own salvation, take note, own salvation, mawawala po yun. That will be a portion of Jesus. Amen? Amen. And so, pag sinabing work out po, it means sanctification. We have to separate yourself separate from the world onto the Lord. Amen? That means also work out. Kailangan mong ihiwalay ang buhay mo, ang sarili mo sa mundo para sa Diyos. Lalo na ngayon, talamak po ang social media, we're in, nandun na lahat. Walang filter. Hindi, wag na tayong mo sa social media, naglalakad nga, makikita mo, halos sabat na yung mga nakikita mo, di ba? Amen. Hallelujah. So we have to fight. Amen. We have to fight, but it must be consistently. Hindi yung urong-sulong. Di ba, sabi nga nung sa pag-aral natin, bakit daw siya bumabagsak? Kasi hindi consistent. The same way. Hindi na tayo kailangan sa ating pag-ipaglaban for our salvation. It should be consistent. Hindi urong-sulong. Forward ng forward. Amen. Para po, if you don't
work out for your salvation. If you don't fight, amen, for your salvation consistently, you will never experience growth, transformation, Amen. and you will never maging kawangis natin ang ating pag. Wherein ito po yung ultimate nating goal, to be like Jesus. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. In 1 Timothy 6:12, 1 Timothy 6:12, fight the good fight of Faith. faith. Amen. Yun po yun eh. Kaya nga po, we have to fight the good fight of faith. Sabi ito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Fight the good fight of faith. Hindi lang fight lang, para fight ng fight. Hindi. You have purpose. You have to put purposely in your heart that you have to fight the good fight of faith. Amen? Hallelujah! So, pinakikita po natin dito talagang may labanan. Kasi nga, may kaaway nga tayo, ito may labanan. Amen? And we need to fight the good fight of faith. Because we can lose. Pwedeng mawala po ang ating kaligtasan. Kaya nga po may mga born again na eternal security. The moment once you are saved forever. No! It's supposed to cling. You can lose your salvation. That's why the Bible says, work out and fight the good fight of faith. Kasi you will lose it. Kahit na nandito tayo eh. Kung ang puso mo na may wala dito, lagi. Di ba? Nandito ka nga physically, pero backside ka naman sa puso mo. At the end of the day, may iwan ka kapatid pag dumating ang rapture. That will be a portion of Jesus' name. Amen? Yes. Matthew 11:12. Matthew 11:12. New King James kapatid. New King James. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Hintayin pa po. 1, 2, 3, go. And from the days of John the Baptist until the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Ito na, himayin po natin para yung ibang meaning niya. So ito, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. Ibig sabihin ng violence dito, holy zeal, intensity and ardent pursuit. Ibig sabihin, banana sa gisag at apuradong paghahangad. And the violente, tayo po yun, holy violence. Meaning desperate and yung wholeheartedly passion for Christ. Amen? Take it by force. So, pagdugtoy natin, ilalagay natin sa Tagalog. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng banal na sagsigasig at apurang paghangad at kinukuha ng saplitan ng mga taong desperado kung pusong nagmamahal kay Kristo. Nakuha niyo po? Ito po yung verse nito, binigay sa akin ng Diyos. So, hindi ko maunawaan noon. Kung tingin natin literal, hindi natin maunawaan. Ako? Hindi natin maunawaan. The moment binasag ako ng Diyos, na-expose po yung mga demons sa loob ko. Galit, puot, sama ng loob, jealousy, bitterness, nandun yung buhay ang aking laman, lust, everything. Sabi ni Lord, hindi ko maunawaan nun yun. Pero hindi ko alam ang gagawin ko. Ibinigay niya yung verse na yan. And then, in His perfect time, unawanan that I have to be violent to deal with them. I have to be desperate. Amen? Nawasakin ko ang bawat gawa ng kaaway for His kingdom. Remember? Nakuha niyo po, we have to deal with them violently. Urgently. Na ipakita mo yung so you are desperate. Amen? That you have the compassion for the kingdom. Amen? Paano ka nga gagamitin ng Diyos? Ikaw mismo maraming problema sa loob mo. Amen? Yung pinikita ng Diyos, that is only my eternal enemy. Mga demons ko. Sabi nga ni po na isang artista na nakipag-uri sa asawa niya, I have to deal with all my demons. She knows. Alam ko kung born siya. The same way. Sa lumang buhay natin, maraming na-develop na maling ugali hanggang naging demons sila. Whether maniwala ka o hindi, kung ayaw mong maniwala, hindi ka ma-deliver. But we have to accept. Amen? Hallelujah. So, mayroon tayong eternal enemies and I have also external enemies.
yung mga bumubulong-bulong. Nandyan po, alam natin ang ating kaway si Satan and his demons, wherein we have to be violent to deal with them. Amen? If not, you will lose your salvation. Kaya nga po, pag hindi nilumsan, nandyan lang sila at maghahakot pa ng marami. Maghahanap pa yan. That will not be a portion in So, elementary. So, let us tukuin natin. We have the enemy. Amen? Number one na enemy is that we fight against spiritual forces. Kaya nga sabi po sa Ephesians 6:12, sapagat hindi tayo nagigipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong spiritual ng kasamaan ng himpapoy. So, hindi kalaban ang tao, kundi yung masamang espiritu na nananahan sa taong yun ang ating kalaban. Kung ayaw natin magkasala, huwag tayong mamuhi sa tao, kundi sa masamang espiritong nananahan o nagmanifest sa taong yun. Amen? At sabi nga po sa 1 Peter 5:8, nandyan si Satanas parang liyong umaatungan, umuungol na naghahanap ng kanyang masisila. So, Satan, his demons is roaming around. Tinitignan niya ang mga born again, ang target niya. Kung walang ginagawa ang born again na yan, o patuloy na namuhay sa kasama born again, nako, yan ang kanyang lalapain. Hindi lang lalaputin, yan ang gagamitin niya para mag-spread po ng kaguluhan o disunity sa church. So be aware po kayo. Dahil pwede nyo ipagamit bahagi ng katawan nyo, paggamit kahit Satanas upang magasik ng kadiliman sa church o sa kapwa ng mananampalataya. That is our enemy. Amen? And worldly temptation. Lalo po dito sa Israel, naku, isang oras lang, 80 shekel, just imagine. Yung 3 hours mo, ilang oras mo lang, isang buwan ng sundo sa Pilipinas. It's tempting na kon. Pero sabi ng Panginoon, sa 1 Timothy 6:9-12, ay 1 Timothy 6:9-10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So, wag nating desire ang yumaman kasi seek first the king and his righteousness, everything shall be added unto you. Kung unahin natin sa automatic yun, nadadali ang kayamanan kasi it's our food, it's our portion bilang mga anak ng Diyos. Mayaman ang ating tatay, of course, dapat lang na mayaman din tayo. Pero kung nakapokus ka na, wala po tayo, sabi ito sa verse 10, the love of money, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng kasamaan. Pag-ibig hindi sinabing salapi. Ang pag-ibig sa salapi. Ibig sabihin, ang salapi na ang dinudiyos mo. Siya yung number 1 mo. Kahit mawasak ang relasyon o whatsoever na maging hadlang para makuha mo ang pera, gagawin mo. Why? Because you love it. You are entangled with it. That is love of money. That will not be a portion of you. Amen? Sabi po sa John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay dito sa sanlibutan dahil ito ay hindi galing sa Diyos. Take note, puro pag-ibig. Amen? At kung nangunguna na ang mga bagay dito sa sanlibutan ito, then wala na ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Wala nang Diyos sa'yo. Amen? Our things of this earth is only means going to the other side. We are only steward. Hindi mo pag-aari ang mana sa'yo. Ipinagkatiwala lang sa'yo. And it is God kung paano niya gagamitin yun for His glory. Tandaan mo kapatid, kung hindi mo kayang bitawan ang mga ipinagkatiwala sa'yo, then you are loving it. You are entangled with it. At yun po ang nakakatakot kasi pagdating ng panahon po, hindi sasabihin ng Lord na magkano ang naimpok mo, magkano ang mga ari-arian mo. No. Ano ang ginawa mo sa mga bagay na pinagkatiwala ko sa iyo? Ibig sabihin, ginagamit mo. Hindi mo itinatago. Amen? Hello? Amen. Of course, kailangan din natin mag-ipon. Di ba? Kailangan natin. Kaya manalangin tayo eh.
para bigyan tayo ng karunan ng Diyos. How we handle the things na pinagkaloob sa atin. Kapatid, pag sabi niya, mapaparam ang lahat, maglalalo ang lahat. Anong maiwan? The Word of God, the mercy of God, and the love of God. Pag namatay ka, kapatid, wala kang wala kang madadala. Ang hirap dun, hindi mo na kayong pamilya mo, magiging sanhi ng pag-aaway-away ng pamilya mo ang kayamanan na iniwan mo. Benta na natin. Kasi, ang kayamanan na mula sa Diyos, nagpapayaman at it will not add sorrow. Amen? And another thing po, sabi nga po dito, another po nakaaway natin, our sinful nature, our old man, yung lumang buhay natin. Kaya nga po sabi sa Romans 7:18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga duway sa aking laman, our sinful nature, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Amen? Amen. Walang bagay na mabuti sa lamang ito. Makasariling ito. At walang gagawin kundi mag-impok ng impok sa mga bagay dito sa mundo. Craving for the earthly things. Dahil pinag-portion di ba? Walang mabuti. Kaya ngayon ang prayer ng kanina eh. Walang bagay. Kaya nga gusto mong mabuti pero hindi mo magawa. Why? Because of your flesh. Sasabihin nila, follow your heart. Samantalang sabi ng Diyos sa Jeremiah 17 that our heart is deceitful. Mandaraya mo ang ating puso kaya hindi natin pwedeng sundin ang ating mga puso. Deceitful. Amen. Follow your heart. Hindi naman sabi ng Diyos, ang sabi ng Diyos, follow me. Follow me. Follow me, yun ang sabi ng ating Panginoon. Hindi natin ipapalo ang ating mga puso kasi mandaraya po ang ating puso. Amen? Amen. Amen. Sabi nga po, bitay pa ba? Sabi nga po sa Galatians 5:17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Diyos, Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalaw ito sapagkat hindi niya magawa ang nais niyang gawin. So, constantly, may internal war. Yung old life at saka yung Holy Spirit. Kaya nga kanina, crucify. Ipako mo muna yung lumang buhay mo, yung lumang sarili mo, para malayong makakilos mo ang banal na Espiritu na tinanggap natin nung tayo po ay na-born again. Amen? Amen. At sabi dito, sa Galatians 5 nandito, hindi may kakailangang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, karaswahan, pagsama sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkakapos sa isa't isa, pag-aaway-away, ignore, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkapikampi, at pagkabahabagi, pagkaingit, paglalasing. Hindi lang po paglalasing sa alak, paglalasing sa Facebook, marami pong kalasingan ang nangyayari, even kalasingan sa pagkain. At gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung mga until nga po, bungangera, yung chismosa, marites, ito po ay gawa ng laman natin. Yung pagkakaping-kampi, di ba? Pag ayaw mo yung naririnig, yun na po. So we believers fight against spiritual forces, yung temptation ng mundong ito and our sinful nature. Ang hirap kasi, ang palagi nating tinuturo, si Satanas kasi, ang kaaway kasi. No. Sino ang pinakamayarap kalaban? Ang sarili po natin, ang pinakahirap kalaban. Kasi Satan was defeated already. Nagbabaka sa kanilang sir kapatid. Diba? And God give us dominion over things of this earth. We have the authority. Pero, ang sarili mo, hindi pa kailangan ni Lord ang yung will mo. No. That's why a gift is a gift.
That's why He is God. Hindi niya makikialaman. Kaya mahirap kalaman ng sarili. Hindi naman niya tayo ginawang kwan. Robot. Kawangis niya. We are, ang kaganda nito, we are moral agent. We know what is wrong and what is right. And we have the conscience. And we have the Holy Spirit. So nagkakasala ka kasi ginusto mo. Huwag mong ituro ang kapwa mo. Kahit anong sabihin, sama lang sasabihin yung tinaw sa'yo, it's up to you. You have the power to control yourself. So huwag ka ng turo ka ng turo eh. Ilan ang nakaturo sa'yo? Apa? Amen? It's not all about them, it's all about you. Amen? Hallelujah! Amen. So how to fight the good fight of faith? Amen? How to fight the good fight of faith? Amen? John 16:33, sabi dito, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Amen? We, nakipag-isa tayo, we are born again. Magdaranas kayo ng kapagitian sa mundong ito. Pinangako ng Diyos, the moment you are born again, tinanggap natin siya, makakaras tayo ng hirap. Mararanasan pa rin natin yun. Pero pagdadaanan lang natin. We will not dwell on it. Lalakaran lang natin. Sabi dito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Katiyagan that we can overcome the world. We can overcome what God allowed or whatever na ginagawa ng kaaway. So ano gagawin natin? How to fight? We have to stand firm in Christ's victory. Amen. Napagtagumpayan ng kapatid ang laban mo. And even Jesus declared that you are the winner. We are more than conquerors. So we are in the winning side. So to fight the good fight of faith, we have to stand firm in Christ's victory. Amen. It is finished, sabi po niya eh. Ang hawakan natin yun. Amen? And number 3 po, kailangan malaman mo na you won already. Amen? Number 2 is that guard your mind and thoughts. Remember po, the battlefield is in the mind. Magsisimula po sa isipan ang lahat ng bagay. Bantayan po natin yung isip natin at yung mga saloobin natin. Sabi nga po sa 2 Corinthians 10:5. Sabi dito, ginapin namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, we need to actively reject natin lahat ng mga doubts, lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot. Whatever na dumarating, narinig mo, nakikita mo, bulong ng kawat sa bulong, na negative, we have to reject. Alam mo namang masama, bakit mo pa iisipin? Alam mo namang masama o basura, bakit mo iisipin na iikot sa isip mo hanggang sa pumunta sa puso mo, yung puso mo lumalabas sa labi mo at nagiging action. At hindi mo na mamala, hindi lang attitude, kundi nagiging character mo na. Amen, sabi nga po sa Philippians 4:8, so ito ang dapat natin gawin. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isipan ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. In other words po, we have to renew our mind. Kung marami na pong basura, zevel sa isip natin, palitan natin. Isipin natin yung mababagay na mabubuti, mga bagay na kung ano ang sinasabi ng Diyos. Nakarinig ka na ng masama patungkol sa'yo. Isinaksak mo sa isip mo, pinag-isipan mo hanggang sa nanganak. Nasaktan ka nung pinag-isipan mo, nag-aris ang pride mo, nagalit ka, nanumbat ka. Ano pang sunod hindi ko rin?
Amen? Amen. Look on to Jesus. Because according to 2 He is the finisher and all, He's the author and the finisher of our faith. Amen. Amen? Kung anong pinanampalataya mo sa salita ng Diyos, gagawin niya. Amen. So kung alam mong taliwas sa salita ng Diyos, ang narinig mo, nakita mo, binulang kaway, huwag mong pag-isipan, kapatid. Amen? Amen. Another thing, put on your spiritual armor. Magbis po tayo. And I believe, alam natin po sa Ephesians 6:14-17, the armor of God. Sabi ko sa verse 14, protect your heart. Protektahan po natin yung puso natin at yung isipan natin. Yung isipan natin at puso natin, protektahan natin ng ano. Sabi ko sa verse 14, kahit maging handa kayo, maging handa, huwag kasi may kaaway. Nandyan ang mundo at nandyan ang laman mo, kaya maging handa tayo lagi. Ano gagawin natin? Ibigis natin sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Amen? So palaging alam nyo ang katotohanan. Pag minarig ka, ano ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung katotohanan? Diba? And then, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Baluti yung nag-protect sa puso natin. Ano po yun? Yung righteousness of Christ. Oo, sometimes nagkasala tayo, but we are righteous through God's righteousness. Ibulong lang ka, makasalanan ka man, paulit-ulit ang ginagawa, as we confess. Sabi nga Daddy Joe, every day is a jubilee if we confess. Amen? Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Why? Because amen, ibis natin yung righteousness ng Diyos sa atin. Another isuot na niyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangaral ng salita ng Diyos ng kapayapaan. Kung gusto mo ng kapayapaan, the moment you share the Word of God, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Share. Another thing, sabi dito, na siyang, sabi dito, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng naglilip na pagpalaso ng Diablo. Di ba? Siya, yung panangga natin, di ba? Nandiyan ang kaaway, kung ano-anong ibabato sa'yo. O whatsoever, kung sino mang elemento, espiritu, o forces na ginagamit ng kaaway para batuhin ka ng iba't ibang mga bagay. And then it's your faith to God. Amen? Panangga natin. Amen? Another thing, sabi, isundin niyo ang helmet ng kaligtasan. Amen? Our helmet of salvation. Ligtas ka na, kapatid. Amen? Whatever na mangyari, kaya lang sabihin, work out for your salvation. Ligtas ka na. Pag sinabing kaligtasan, you are delivered, you are restored. Lahat ng bagay na kailangan mo, it's under that salvation. Amen? Kaya lang, isuot mo, kapatid, the helmet of salvation. Amen? At gamitin ang mga yun is not defensive. Sa basketball, di ba, dinidepensahan mo ang bola para hindi maagaw. Dinidepensahan mo ang kaligtasan mo para hindi nakawin ng kaway. Pero para patahimikin mo ang kaway, anong gagamitin natin? The Word of God, the sword of our spirit, which is the Word of God. Para hindi naman pwedeng habang buhay kang didepensahan mo ang kaligtasan mo. Darating yung time na kailangan patahimikin ang kaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun din po ang ginamit ng ating Panginoon para ang si Satanas po ay patahimikin. The Word of God. Kaya kapatid, kailangan malaman natin ang salita ng Diyos para alam natin kung ano ating dapat ipagpatay o i-silence natin sa kaaway. Amen? Hallelujah! That is our offensive weapon. Para dapat ng manahimik ang kaaway, use the Word of God. Amen? And number 4 po, actively pursue godly traits. Gawin natin yung mga godly na character, godly attitudes, and maintain spiritual habit consistently. Hanggang ngayon may bad habits tayo, ngayon magkaroon tayo ng spiritual habits. Sabi nga po sa 1 Timothy 6:1b, 11b pala, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos. May pananampalataya, pag-ibig at
pagtitiis at kahinahunan. Yung dapat yung ipurso natin, yung i-cultivate nating mga pag-uugali natin. Sabi nga po sa Galatians 5:22-23, ito yung bunga ng banal na Espiritu. Ito pong dapat yung mga attitude natin, mga gawin po natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpipigil sa sarili. That must be our godly traits. Ipurso natin. Nandyan na yan. Kaya lang i-cultivate natin. I-practice po natin. Hanggang sa naturally it will manifest. Ito po yung magmamaris sa bawat sitwasyon. Kapatid, kung may mga sitwasyon o problema whatsoever karap mo, negative pa rin ang approach mo, ang response mo, ibig sabihin hindi pa na-cultivate yung fruit of the Spirit. Nandyan na yan buto, pero kailangan mo siya i-practice. Amen? Amen. Sabi po this, ito din yung mga habits na dapat nating malakaran. Kailangan nating tanggalin yung mga bad habits natin. Ito ang dapat nating spiritual habits consistently. Sabi mo dito sa Galatians 5:16, I said and walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. At may katiyakan na hindi mo gaganapin ang udyok ng mga laman po natin. Pag sinabing walk in the Spirit, it means that in every time, whatsoever, we have to respond positively. Kaya nga yung pinag-aralan natin game changer. Game changer is the same with walk in the Spirit. Na kahit anong ginagawa sa'yo o kahit anong nangyayari, you have to respond according to the Word of God. That must be our habit. If you fail, arise again. Try again. Amen? Alam nyo, the grace is there Kaya lang ikaw Kaya sabi ko, hindi ka pwedeng kalat ka rin ng Diyos. Yakapin mo ang grace and then kalat ka rin mo ang sarili mo. Kasi that grace is empowerment to do. Pag niyakap mo, and then through you. Hindi naman pwedeng, Lord, buksan mo ang Bible. Pwede mo utusan si Siri. Siri, open the Bible. Siri, read the Bible. Nag-response na siya. Okay. Siri, sorry. Wala tuloy ako. Gemini. Ito na, pumunta na siya sa Bible nga. Wala tuloy ako. I cancel you, Siri. Siri, I can't see. close the Bible. Salita tuloy. Sorry, Siri. Amen. 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 So have to, and another habits po, pray without ceasing. Kahit nagtatrabaho tayo, sige, Yes. we pray in the Spirit. Amen. Kumakanta ka. Amen. Of course, there are times din na nakikipag-usap ka. Hindi ibig sabihin na without ceasing, siguro pag wala kang ginagawa, amen, nagtatrabaho ka, may time talaga we have to pray without ceasing. Amen? Amen. Sabi nga po sa Hebrew 10:24, ito pa rin isang habit na kailangan continuous, persistently. Amen? Walang time. Uy, wala na akong time. Sabi dito, sikapin na sa Hebrew 10:24-25. Hebrew 10:24-25. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, salit palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong makikita nating marapit ng araw ng Panginoon. Amen? Just like this. Amen? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga banal na gawain. Amen. Amen? Ito po yung sinasabi ng Diyos. To fight the good fight of faith, you have that then, church.
Amen? So, conclusion. Sabi po dito sa 1 Timothy 4:7-8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen? Buhat ngayon ay natatanang sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen? Amen. Natapos po ni Paul because he fight the good fight of faith. At the end of the day, he received the reward. And that will be our portion. Amen? Amen. We will finish strong, amen, because our ally is God. Amen? He Himself will fight. He Himself is our ally. Amen? And He will fight the battle for us. Will fight the battle through us and with us. Kasama natin ang Diyos. Amen. And we are in the winning side. Amen? So, Amen. maraming tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat Ama sa mensahe mong ito, God. Salamat Ama, pinasasalamatan ka ng God for the gift of faith. At salamat Ama sa bawat kapahintulutan mo, sa bawat nangyayari. It is unfortunate of God para lumago ang aming pananampalataya, Ama. Ama, pinasasalamatan ka namin dahil you are the author and the vision of faith. Bawat pinanampalataya namin mga salita mo, tunay na mapangyayari ito, Ama. Pinasasalamatan ka namin, tunay nga na mga pangako mo ay ginaganap mo, God. You are so faithful, O God, para magkaroon ng manifestation ang bawat pangako mo sa aming mga buhay. At ito po aming nakikita. Kaya nga po kami nandito sa church, kami po ay nananatili, nagpapatuloy, may pag-asa because of your faithfulness, O God. Ama, pinasasalamatan ka namin that you remind us once again that we have to fight the good fight of faith. Truly, you save us by your grace. At binigyan mo kami ng pananampalataya upang maniwala kami sa iyong mga salita. Pero you reminded us, O God, you commanded us to work out for our salvation kasi nandyan ang magnanakaw upang nandiyan ang kawal para magnakaw. Yes, God, pumatay at wasagin ang aming pananampalataya. Lord, have mercy, O God. Lord, give us more grace, O God, to fight the good fight of faith in the name of Jesus. Lord, we believe, O God. We believe and help our unbelief, O God. In the name of Jesus. Ama, patawarin mo kami sa aming hindi pananampalataya. Nakikita mo, Ama, na patay ang aming pananampalataya. Lord, have mercy. Forgive us, O God, and help us, O Lord, that truly we will fight the good fight of faith, O God, that we will work out for our salvation para hindi manakaw ng kaway. In the name of Jesus, Father, give us the grace to fight the good fight of faith, O God, for your glory. In the name of Jesus. Lord, we thank you. Lord, we appreciate you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ito sa iyo ba ito? O extra? Extra.